Mahilig ka ba sa mga kwentong nakakatakot? Tara, sabay-sabay tayong matakot. Hi there, it's me, Ed Beast. And thank you pala sa mga nanonood ng aking mga videos. Thank you for supporting me. And please help me reach 1K subs in my YouTube channel. In this episode, ikukwento ko sa inyo yung mga kwentong isinare sa akin ng aking tatay at ng aming lolo. Mga kwentong kababalaghan. Handa ka na ba? Ang kwentong ito ay isa sa mga hindi ko malilimutang kwento ni Papa sa amin nung bata pa ako. Ang pangyayaring ito daw kasi ay isa sa mga nakakilabot na pangyayari na naranasan ng aking lolo nung kanyang kabataan. Noong unang panahon, ang panliligaw ay kinakailangan ng matinding dedikasyon, oras, at lakas ng loob. Walang cellphone, wala ring gaanong sasakyan, at madalas walang mga ilaw sa kalsada paggabi. Kaya kapag ang lalaki umakyat ng iligaw, dumadaan sila sa isang matinding proseso at pagsubok, mapatunayan lamang ang kanilang pagmamahal sa kanilang iniibig. Ganito ang lolo ko. Isang gabi, naisipan ni lolo na bumisita sa bahay ng aking lola, na noon ay kanya pa lamang nililigawan. Ang daan papunta kina lola ay sagana sa mga punong mangga at lansones. Gawa na rin siguro na ito ay nasa tabi ng ilog. Pero ang mga punong ito ay tila may mga matang nagmamasid, nagmamatsyag sa bawat galaw ng sino mang nadaan sa lugar. Habang naglalakad si lolo papunta sa bahay ng aking lola, napansin niya na tila hindi na siya nakakaalis sa daan na yun. Bagamat tanaw niya ang ilaw ng bahay nila lola, napansin niya na pabalik-balik lamang siya sa parehong pwesto. Dito na siya nakaramdam ng kakaibang lamig, na para bang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Hindi basta-basta natatakot si lolo, pero naramdaman niya ang pagbigat ng hangin, na para bang pinipigilan siyang umalis. Nagdesisyon siyang dumaan sa palayan. Umaasa na siya ay makaalis sa lugar na iyon. Ngunit habang naglalakad siya sa gitna ng palayan, bigla siyang nakakita ng isang malaking tao sa harapan niya. Hindi niya maaninag ang mukha nito, ngunit kitang-kita niya ang matangkad at maitim nitong katawan, parang aninong bumabalot sa dilim. Dahan-dahan niyang inilawan ito gamit ang kanyang flashlight. Mula paa, unti-unting pataas sa katawan. Nang papalapit na ang ilaw sa mukha ng nilalang, biglang namatay ang flashlight. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni lolo. Mas mabilis pa kaysa sa una. Hindi na siya nagdalawang isip. Mabilis siyang umalis. Halos hindi na lumingon hanggang makarating sa bahay nila lola. Pagdating doon, agad niyang ikwento kay lola ang nangyari. Ang sabi ni lola, kapre yun nagbabantay sa puno. Doon daw sa may ilog. Nanginig si lolo sa naalala, at mula noon, lagi niyang daladala ang takot at paggalang sa mga nilalang na nagbabantay sa dilim ng gabi. Ang ating susunod na kwento ay isang karanasan nung college ako. Madalas kong samahan si Papa kapag night shift siya sa ospital. Electrician si Papa at assign siya sa may generator. Sa likod nito ay may isang abandonadong morgue na matagal nang di ginagamit. Isang gabi, di ko nasamahan si Papa sa kanyang trabaho. Bandang 2:00 ng madaling araw, bigla daw niya narinig ang mga yapak na naglalakad sa ibabaw ng generator. Nung gabing yun, siya lang mag-isang naka-duty. Wala siyang kasama. Ang lakas ng mga yapak sa ibabaw ng generator dahil may bakal doon na kapag tinapakan, gagawa ng malakas na tunog. Sinilip ni Papa, pero wala naman siyang nakita. Hindi nagtagal, narinig naman niya ang mga yapak na sa taas. Pagkatapos niyang marinig yun, biglang nag-vibrate ng malakas ang bakal. Muli, sinilip ni Papa. Ngunit wala siyang nakita kahit ano. Dito ay medyo kinabahan na siya. Ngunit pinilit ni Papa huwag pansinin, kapagkat ayaw niyang takutin ang sarili niya. Sabi ni Papa, sa kabila ng narinig niyang yun, pinilit niyang manatiling kalmado. Ngunit ang malamig na hangin na tila humahaplos sa kanyang balat
at ang pakiramdam na may matang nagmamasid sa kanya ay nagdulot ng kakaibang kaba. Nung iniisip ko ulit ang mga nangyari, sobrang creepy talaga ng morgue na yon. Tuwing dadaan ako ng gabi, palagi akong kinikilabutan at kinakabahan at napapabilis ang lakad. Nakakatakot isipin na may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag, lalo na sa isang abandonadong lugar. Paano kung may mga kaluluwang naglalakbay pa rin sa mga lugar na iniwan na ng panahon? Paano kung ang mga yapak na narinig ni Papa ay hindi lamang bunga ng kanyang imahinasyon? Ang ating huling kwento ay nangyari noong binata pa si Papa. Nasa Bacolod siya noon. Ang bahay na tinutuluyan nila ay medyo haunted daw. Sabi nga ni Papa, halos di raw makatulog ang kasama niya sa bahay na yun. Kahit siya mismo, hirap makatulog nung dumating sila doon. Wala silang kaalam-alam sa kababalaghan ng bahay na iyon. Sa bawat gabi na lumilipas, nagiging mas mabigat ang pakiramdam nila. Tuwing umaalis si Papa at ang kasama niya, sinasabi ng mga kapitbahay na may babaeng naglalakad-lakad sa bahay. Madalas daw itong naririnig na kumakanta. Noong una, hindi naniniwala si Papa dahil wala namang ibang nakatira sa bahay na kundi sila. Walang babae doon. Lahat sila lalaki. Ngunit, hindi lang isa ang nagsabi ng ganun. Halos lahat ng kapitbahay nila ay nakikita at naririnig ang babaeng iyon. Mula noon, hindi na sila tinigilan ng takot. Sa kabila ng lahat, nanatili sila doon. Ngunit, ang tanong ay hindi nagkaroon ng kasagutan. Sabi ni Papa, hindi niya raw malilimutan ang bahay na yon. Maraming salamat sa mga sumubaybay sa mga kwento natin ngayon. Hanggang dito na lang muna tayo. At salamat pala sa mga nag-share ng mga creepy and nakakakilabot na stories. I-share natin yun sa mga future episodes natin. Hanggang sa susunod.